Ayaw na nga talaga ni Bolik na manatili pa sa NLEX dahil ang mas nakakagulat ay kay Snow Badwa, mismo yung coach ng NLEX ang may ayaw na sa kanya. Ngayon nalaman ito ni Bolik, ayaw na niyang maglaro sa PBA unless kung ititrade na siya agad-agad. Gusto niyang umalis na agad kasi nga bukod sa ayaw na niya, ayaw na rin ng mismong coach. At dahil dyan, handa nang sumalo ang TNT, Ginebra pati ang Meralco kay Bolik. Pipili lang siya kung saan kasi agad na po itong aasikasuhin dahil ang gusto ni Bolik bago matapos ang conference na to makaalis na siya. Justin Baltazar aalis na rin sa Converge at babalik na sa MPBL. Alamin ang mga sinabi ni Gov Delta Pineda. Tara, pag-usapan agad natin. Sabi ko naman sa inyo na nagkakalabuan na po ang NLEX. Sa katunayan, ang unang nangyari dyan, yung mismo mga players daw ang ayaw sa coach dito. At marami daw siyang mga players na mas binabangko at hindi pinagkakatiwalaan. Puro Bolik lang din umano ang mga plays niya. Ngayon, lumalabas na pati si Bolik ayaw rin pala sa kanya. Ayon kay Snow Badwa na si Bolik pa nga mismong may sabi na gusto na niya makaalis agad, ayaw na niyang maglaro sa PBA kung hindi siya ititrade ASAP. Bakit nagmamadali si Bolik? Talaga bang malala ang sitwasyon dyan? Inaano ba siya dyan? Si Coach Jong Chico mismo ang ayaw sa kanya. Dagdag pa sa mga reports, kukuha na lang daw sila ng role player at hindi yung may pagkabuakaw kasi kahit magandang execution, napuputol naman daw yan kapag si Bolik ang may hawak. Iba daw talaga mga plays nila ngayon kumpara sa kung anong inuutos ni coach. Aba, kaya naman pala. Pero para maging patas, napansin ko nga rin na puro Bolik sila. Umaasa sila masyado kay Berto at wala sila masyadong magandang pasahan kasi kapag si Bolik na may hawak, Bolik na yan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yan ang hindi maganda. Tapos ito namang umano ayaw ni boss kay Bolik, bakit nagkalabuan sila? Pwede namang i-trade na lang yan agad kaysa maging ganito pa. Ganyan lang talaga kasi si Bolik. Mataas masyadong kumpiyansa niya. Gusto niya yung bumubuhat ng team kahit hindi niya kaya. Ika nga'y superstar siya sa PBA, di ba? Kulang na lang sa kanyang championship at hindi mangyayari yan kung nasa mga mababang team siya. Ginebra, TNT pati Meralco handang makipag-tug of war para makakuha si Bolik at sa palagay ko nga 80% sa TNT talaga yan mapupunta. Magkakaroon ng trades ang mag-sister teams at syempre damay na rin dyan ang Blackwater. Sa nilalaro ng TNT sa palagay ko, dyan babagay si Robert Bolik kasi si Bolik consistent ang shooting tapos ang playing style niya dribble drive at pabara-bara. Instant may pang long range na shooter na rin ang TNT. Nako, ang TNT mas lalo pang lumalakas. Si Bolik pamilyar na sa shot plays kasi si Bolik dating kasabi sa Gilas under Coach Reyes. Tsaka syempre NLEX yan MVP din natural yung TNT. At TNT talaga pagbibigyan. Sa tingin nyo, Robert Bolik na malapit ng i-trade, bagay ba sa TNT? Justin Baltazar babalik na umano sa MPBL. Ayon kay Gov Delta Pineda, huwag tayong maniwala sa mga kumakalat na rumors dahil hindi daw totoo na babalik si Baltazar sa MPBL. Una sa lahat, bakit niya gagawin yan? Naka-under contract pa siya. Pinagtataka lang ng mga tao, bakit siya minax deal ng Converge yan? Ang tagal nila naghintay sa pagkakataong yan. Tanking pa nga ang Converge, diba? Finally, nakuha na nila. Ayon sa spin sources, si Balti mismo ang nagdesisyon na wag munang i-max deal. Ang nasa isip siguro ni Balti para makabalik agad siya sa Pampanga Lanterns. Paano yan? Si boss mismo ng Pampanga may sabi na hindi siya babalik dun. Kung titingnan mo ang mga performances ni Baltazar sa PBA, ibang-iba yan sa makikita mo sa kung paano siya gumalaw sa MPBL. Nakikita ko rin, sa nilalaro ni Balti, mas komportable siya sa MPBL kaysa sa PBA. Sa PBA kasi ang daming stopper na big man, ang daming mga big man na kaya siyang pigilan under the basket. Yung iba undersized pa at hirap pa rin siya. Somehow, nakukuha na rin niya ng pakonti-konti ang kanyang rhythm dito. Yan ang sinasabi ni Arwin Santos. Na dapat pagtrabahuin niya yung kanyang spot bilang power forward na effective at pagiging PF ang i-master niya. Hindi yung mga typical na ginagawa niya sa MPBL. Kasi may height siya, may shooting. Kapag na-master niya ang kanyang spot, mahirap siyang pigilan yan kasi nga shooter. Gaya ni Arwin na isang multi-awarded sa PBA at isa sa mga magagaling na PFs sa PBA. Narinig niyo na mula kay Delta Pineda na hindi po totoo na babalik siya. Pero tingnan natin, baka may milagro dyan sa utak ni Balti at lumipat siyang muli sa MPBL.